Huwag ka nang mag-abala. Nasa labas lang si Lola. Huwag kang gumawa ng kahit na anong ingay kung hindi ako maghihinayang na totohanin ito. Aso ka ba? Patawad. Wala na sa kontrol ang lalaking ito. Mukhang gumagana na ang love rush. Anong ginagawa mo? Sino may sabi na pwede mo akong hawakan? Lumabas ka! Hindi pala siya nagpapanggap na may sakit. Napakagulo ng pulso niya. Baliktad ang agos ng kanyang ki at dugo. Hindi lamang mahina ang kanyang katawan. Pero para ilang taon na siyang nilalason. Ang lason ay tumagos na sa kanyang mga buto. Kinakaawaan mo ako? Gusto mo ba akong mamatay? Ganun ba talaga kalaki ang utang ko sa'yo? Niligtas ko ang buhay niya. Ang pagkuha ng kontrata bilang kabayaran ay sapat na. Wala na siya nang gumising ako. Nag-iiwan lang ng card. Ano ang ibig niyang sabihin? Ay, ang 15% na kontratang ito, ang pamilyang yun ay hindi mananahimik ng matagal. Yang madam, ang pamilyang iyo ay nandito! Kakasalita ko lang sa mga demonyo. Mahigit kalahating oras na at hindi pa rin lumalabas si Yun King. Ginagawa niyang maghintay ang kanyang mga magulang. Wala siyang respeto sa mga matatanda. Malamang, nalaman natin ang kanyang pakikipagrelasyon at walang lakas na loob na magpakita. Sigurado ka bang may karelasyon siya? Huwag kang mag-alala. Pinakita ko ng mga litrato kina mama at papa. Ngayon, kukunin natin ang kontrata sa kanya. Pupunta lang ako sa bathroom saglit. Ang bait mo naman. Nagpapakita sa party ng nakabihis ng ganyang. Tinadya mo yan para makukuha ng simpatya, hindi ba? Huwag kang mag-aksaya ng panahon. Bilasan mo ibigay sa amin ang kontrata. Naiinis na ako makita ang pilay na ito. Yun, King. Iba ka talaga. Palihim na nakikipagrelasyon sa likod ng pamilyang Ho. May photographic evidence si Yun Yansu. Tingnan mong maigi. Ikaw at ang gigulong iyon ay magkayakap. Hu Jingshen? Isang gigulo? Kung malalaman ito ng pamilyang Ho na niloloko mo sila kasama ang gigulong iyon, sasaktan ka nila hanggang sa mamatay ka. Ibigay mo sa amin ang kontrata, pagkatapos ay lumuhod ka. Anong pag-uugaling yan? Ako ang nagsilang sa'yo, pinalaki kita. Lumuhod ka! Masyado na bang mahirap yon? Anong nangyayari dito? Yun Shang Zong. Hanga-hanga ka hindi ba? Nagdudulot ka ng gulo sa buhay ng aming pamilya Ho. Hello sa'yo, Pogi. Magaling. Yun, King. Walang hiyang babae sa sikat ng araw. Naglakas loob bang gumawa ng kasama ang gigulong iyon. Ako ang gigulong iniingatan niya. Pogi, may mas marami akong pera kaysa bingi at piping iyan. Kung magkano man ang ibinabayad niya sa'yo, dodoblehin ko iyon. Hindi 5 beses yan. Anong masasabi mo? Naririnig mo yun? Nag-aalok siya na 5 beses sa presyo? Madam Ho, hindi ka ba makikipagkompetensya? Kayong walang hiyang mag-asawang nangangalon niya? Tay, halika rito. Nahuli ko si Yun King at ang kanyang gigulong. Ha? Anong nangyayari? Imposible. Malinaw na nakita ko na naghahalikan sila ngayon lang. Tay, magpadala ka ng tao para hanapin siya. Ay marahil na nasa bahay ng pamilyang Ho. Ang gigulong yun ay nasa bahay pa ng... Itiko mo ang bibig mo. Old madam, si Yanshu ang kumuha ng litrato. Tingnan niyo sa sarili niyo. Ang pamilya niyo ay talagang binuksan ng aking mga mata. Hindi ka na tinatanggap ng aming pamilya Ho. Ngayon, umalis na kayo. Umalis na tayo. Nakakatawa. Ang lakas ng loob niyong akusahan ng apo ko na nakikipagrelasyon sa isang gigulo. Ang aking munting si ay napakapugi. Sinong gigulo ang mas pugi sa kanya? Tama? Lola. Oh, si, bumalik ka sa saktong oras. Hayaan ang mga taong iyon mula sa pamilyang Ho. Tingnan ang sarili nila. Inaakusahan ng aking apo na may karelasyong gigulo at sinasabing naghahalikan sila sa harap ng publiko. Anong nangyari? Pagod na ako. Magpapahinga na ako. Umalis na kayo at magsaya. Ikaw na bastarda, nasisiyahan ka ba sa pagpapanggap ko bilang isang gigolo?
talaga ang kalkulasyon mo. Ang pamilyang yun at medyo nawalan din sila ng ilang mga proyekto ng kumpanya. Malapit na silang mag-resort at gamitin ng nanay mo para takutin ka. Nay, pinapangako haharapin kita. Magbabayad ang pamilyang yun. Lahat ng nangyayaring ito ay dahil sa iyo. Hindi ba ginagarantiya mo na maaari na si Yon King para ibigay sa atin ang shares? Nawalan tayo ng maraming proyekto. Biglang nag-back out ang bangko para mag-bail out. Mahal, huminahon ka. Nakikipag-usap na ako sa bank manager. Binigyan siya ng pera at maghanap ng impormasyon. Malabo niyang ipinahiwatig. Maaari ito ang pamilya Ho. Imposible! Nagpakasal si Yun King sa lalaking malapit na mamatay. Ang pang-apat na anak ng Hu ay walang kapangyarihan sa Yun Group. Ang matandang babae ay wala talagang turidad at si Yun King ay tiyak na mas walang kakayahan. Hindi kaya ang young master ng pamilyang Lu? Kailangan natin makipag-ayos. Ang pamilyang Lu? Yung matigas ang ulo na si Luto? Huwag kang mag-alala. Isa siyang kilalang playboy. Ang tanging inaalala niya ay mga magagandang babae. Kailangan lang nating mag-alok sa kanya ng magandang babae. Ngunit ang pamantayan ni Luto ay napakataas. Hindi ba? Maglaan ng ilang oras. Humanap ng magandang babae at ipadala sa kanya agad. Mas maaga, mas mabuti. Tay, hindi ba ang piping iyon ay mas maganda kaysa kay John Rosie noon? Pero si Yun King ay pinoprotektahan ng matandang babae sa pamilyang Ho. Hindi madaling ilabas siya. May alam akong paraan para mapasunod siya. Madam, nagpadala ang pamilyang yun ng isang tao. Sabi nila, simula ng ikasalang madam, oras na para bumalik si madam sa bahay para sa isang hapunan. Mukhang hindi ko na palalampasin ang hapunan ito. Halika rito, bilis! Sabay tayong kumain ng hapunan. Ang tagal na. Halika, halika, halika. Kumain ka ng marami. Anak, nasa nakaraan na ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Tungkol sa shares, maaari mo itong hawakan sa ngayon. Kung tutuusin, parte ka rin ng pamilyang yon. Natural lang magkaroon ka ng kaunting shares. Sinusubukan niyo akong lasingin? Yun, King. Mabuti. Ang iyong ina ay nagkakaroon ng mental problems. Nababaliw pero ang ating pamilyang yun ay naging mabuti at mapagmahal sa'yo. Inalagaan ka namin pagkatapos ng hapunan, isasabang kitang bumisita sa kanya. Ate, hindi ka iniintindi ni Yanshu. Ang medical wine na ito ay mabuti para sa iyong kalusugan. Ito, espesyal ko itong pinabili para sa iyo. Tikman mo. Uminom ka ng marami. Makakabuti ito para sa iyo. Okay? Mag-inom na tayo. Halika kayo. Sabay tayong uminom. Halika, ate. Cheers! 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 Heto. Ate? Shing! Karawan ko ngayong masayang-masaya ako. Lahat huwag mag-atubiling uminom. Nasa akin na. Cheers! Cheers! Lu, hindi ka ba natatakot na dahil sa ginagawa mo? Hoy, huwag mong sirain ang kasiyahan. Si, huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Ang ating mga tao ay hindi magdudulot ng anumang gulo. Hindi matutunton dito. Si, narinig kong ay kinasal ka na. Congrats! Ipakilala mo siya sa amin minsan. Kapag ang oras ay tama na. Seryoso ka? Ang aking hipag ay isang bihirang mahanap. Pero lang. Halina kayo at uminom. Amoy alak siya. Malamang hindi niya ito kaya. Aalis na ako. Ako ang magiging game master. Halika dito. Ito ang nangyayari kapag ginugulo mo ako. Pagkatapos ng gabing ito, makikita natin kung gaano kakayabang. Nasa labas na ba si Lucio? Binabantayan ko siya. Nakikipag-inuman pa siya. Nasa bar pa si Lucio. Sinong narito sa oras na ito? Ito ba ang bagong teknik na pang-aakit? Oh, Jingshin? Kung totoong bingi siya, maaari lang niyang basahin ang bibig ko. Paano niya narinig ang boses ko?
nagpunta sa bahay ng kanyang mga magulang para sa isang hapunan at napunta sa kama ng hotel? Kung hindi ako ang pumunta dito ngayon, ano ang binabalak niyang gawin? Maligo ka na. Ayaw kong makaamoy ng alkohol galing sa'yo. Bakit nagagalit siya? Kung hindi lang siya ang pumasok ngayon, masasaktan ko siya hanggang sa mamatay. Kundi patayin ang sarili ko. Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa bumigay. Hindi na kailangan maging madrama. Kung kaya mo talagang lukuhin ako, marami akong paraan para gawing imperno ang buhay mo. Hindi ako mangangahas na lukuhin ang psychonaut na tulad mo. Alis! Maligo ka! Halika na dito at magdala ng isang set ng mga damit pang babae. Mr. C! Mr. C! Masama ito. Huwag mong sabihin na si Huo Jinshen ay gumaganti sa pamilyang yun. Paano kung sisirain niya ang plano ko? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Mr. C, hindi ko inasahan na mga hasilang ilagay ang hipag ko sa kama ko. Sister-in-law, huwag kang mag-alala, Mr. C. Ako na ang bahala sa pamilyang yon. Ang mga bastardong iyon, naglakas loob talaga silang ilagay ang hipag ko sa kama ko. Hiningi nila ang kamatayan. Gusto kong hawakan ito mismo sa sarili ko. Hawakan mismo ito sa sarili mo? Hindi ko makakontrol si Huo Jinshen. Kung hindi siya makikipagtulungan, masisira ang plano ko. Siguraduhin mo lang ang kalalabasan ay mapapasaya ako. Humanap ka ng ibang tao. Matagal na siyang nagpapanggap na bingi at pipi. Oras na para malaman ang lahat. Miss Yun, ako ay isang empleyado ng hotel. Ano ang problema? Gusto kang makita ni Mr. Liu. Makita ako? Talaga? Narinig ni Mr. Liu na may taglay kang ganda at gusto niyang makita ka. Sige, naiintindihan ko. Ano ang kanyang room number? Naghihintay siya sa'yo sa room 208. Oh, at ikaw, sir? Anong pangalan mo? Ang apelido ko ay C. Ang pangalan ko ay Lang. Magsaya ka, Miss Yun. Anong ginagawa mo? Siya ang numero unong gigulo rito. Ano sa tingin mo, kapatid? Nasiyahan to ba? Ikaw? Ito ay walang kinalaman sa iyo. Ikaw? Hindi ka nabingi at pipi. Ikaw? Nangas kang isit up ako. Gurahin mo yan. Ayun din. Ah! Ano? Hindi
Hindi mo na ba kaya? Dinalik ko lang pabor. Binigay sa'yo ang gusto mong maranasan ko. Sasabihin ko sa magulang natin at siguraduhin papatayin kanila. Sige na. Sabihin mo sa kanila, kung isisend ko ang video mo at nanggigulong iyon sa pamilyang yun, ano sa tingin mo ang gagawin ni Yun Xiang Yuzong sa'yo? Pakiusap ate! Nagmamagkaawa ko sa'yo! Papatayin ako ni tatay! Pakiusap ate! Papatayin ako ni tatay! Huwag mong gawin ito! Magkapatid tayo! Pakiusap! Alam kong mali ako! Patawarin mo ako! Huwag mo akong tawaging ate. Nagkakasakit ako. Sabihin mo sa akin, nasaan ang inay ko? Hindi. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Sige. Wala pang kalahating oras. Isisend ko ang video ito sa bawat site ng balita. Pagkatapos, hindi lamang pamilyang yun ang mahihiya nang dahil sa iyo, pero ang plano mong magkapag-asawa ng mayaman ay tapos na. Ang alam ko lang, ilang taon nang nakalipas, palagi nakagapo si Tia Jong sa ating basement. Siya ay pinadala sa mental asylum taon nang nakalipas. Pero ngayon, hindi ko talaga alam kung nasaan siya. Kaya pala hindi ko ma-trace ang inay ko. Sinabi ko na lahat na nalalaman ko sa'yo. Huwag mong babawiin ang sinabi mo. Ibigay mo sa akin ang telepono ko. Pakiusap. Sinabi ko bang gusto ko makipag-deal sa iyo? Pinaglalaruan mo ba ako? Paano kung ganun nga? Hindi! Sirain mo ako! Ate! Nagmamagkaama ko sa'yo! Oh! Ang maliit kong kapatid. 3 araw, hanapin mo ang mama ko. Kung hindi, ang video mo ay kakalat sa buong internet. Hindi! Oh, tama. Titiyak ko ngayon. Sigurado ako ng maliit kong kapatid ay hindi magsisinungaling, tama? Wala kang magtatago sa akin. Boss, ginawa ko ba ng tama ang trabaho ko ngayon? Mahusay. Boss, pinuri mo ako? Gusto mo ba mamatay? Gusto mo? Anong problema, boss? Wala yun. Baka napaparanoid lang ako. Kakaiba ang kinikilos ng perfect ngayon. Tara na. Magaling. Ang piping yun ay nanghas na makipaglaruan sa mga lalaki sa labas. Ngayon, may hawak na ako laban sa iyo. Tingnan natin kung paano kayo paglaban ni C. Saan ako gagawin? Hindi itong daan pa uwi sa bahay. Hanggang kailan mo ako lulukohin, Madam Hu? Ito na ang huli mong pagkakataon. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Sino ka ba? Ano ang dahilan mo para pakasalan ako? At bakit mo sinasabi na papanggap ako? May nalalaman na kaya siya? Ayaw mo magsalita? Sige. Maglalaro tayo. Hanggang sa mapagdesisyonan mo nang magsalita. May isang babae na gumamit ng parehong trick para atakihin ako sa yungib ng bundok. Inatake ako sa isang kuweba sa bundok. Sa kasamaang palad, ang munting suro na iyon ay magaling sa pagtatago, pero ayos lang. Mahuhuli ko ang lahat mula sa dosenang nayon na iyon na nakapalibot sa bundok. Tatanungin ko ang bawat isa sa kanila. Hindi ko sila hahayaang makatakas. Pakiusap, bitawan mo ako. Naglakas loob kang magsinungaling sa akin? Alam kong kinuha ng pamilyang yun ang 20 milyong galing sa'yo. Babayaran kita ng may interes. Sa tingin mo ba kinakapos na ako ng pera? Lola, si Yunxiang ito. Sing-sing, ang aking apo. Nakakapag
Opo, ngayong araw, si C ay kinuha ko at naghahanap ng isang milagrosong doktor na nagpagaling sa akin. Gusto kong surpresahin ka sa pagbabalik ko. Pero sa sobrang saya ko, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napakagaling. Mabuti at umaling ka na. Mukhang si C ay may pakialam sa asawa niya. Magmamadali kayong dalawa bumalik kayo. Maghihintay ako sa inyo. Opo, babalik kami agad. Sinubukan mong gamitin si Lola bilang tagapagtanggol mo? Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas ng loob na saktan ka? C, nasa mga kamay mong buhay ko. Paano ako? Tsaka, tinanggalin ko ang paa ni Lola. Kaya ko din siyang pasayahin. Kaya kong painitin ang kama mo. Kaya ko rin magluto. Bigyan mo ako ng pagkakataon, C. Tuwing gabi, Ha? papainitin ang aking kama tuwing gabi. Hindi yan. Ang ibig kong sabihin, hihiga ako sa kama katabi ka at tutulungan kang makatulog. Pero hindi. Hindi. Sa literal. Ano pa nga ba? Sinusubukan mo bang pagsamantalahan ako? Pumasok ka sa sasakyan. Ay nako! Gumaling na talaga siya. Magsalita ka, Lola. Napakagaling. Kalat ang salita sa mga tagapangulo sa bangko. Kung maglakas loob silang magpahiram ng pera sa pamilya yun, haharapin nila ang mga kahihinatnan. Mahal, gumawa ko ng bird's nest soup. Anong ginagawa mo? Kayo ba ipinadala ng langit para pahirapan ako? Ano? Sinabi mong ipadala si Yunxing sa kanya para masiyahan si Lutu at naniwala ako sa iyo. Pero tignan mo ang nangyari. Ang bangko ng pamumuhunan ng Lu Group ay tumangging magpautang. Ang iba pang 8 bangko ay binila tayo. Hindi natin makukuha ang 7 bilyon na utang. At ang 5 milyon na inilaan ko. Kasama na ang real estate na isinangla ko. Lahat ay wala na. Kung mangyayari yon, magsilayas kayong lahat. Opo. Manager Wang. Hello. Paumanhin po. Pwede bang bigyan niyo ako ng 2 araw na palugit? Ma, ayos na po ba kayo? Yan, sure. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang pamilyang yun ay na-bankrupt na. Paano na tayo mabubuhay? Ma, di ba nasa atin pa si Jiang Rongxin? Huwag mong kalimutan siya isang master perfumer. Kung makukuha natin ang kanyang sikretong formula at ipagbili ito sa napakalaking halaga, di ba malulutas nito ang ating problema? Tapos, tiyak na hindi na magagalit sa atin si Papa. Ma, isipin mo na lang, ang sikretong formula ni Jiang Rongxin ay hindi lamang malulutas ang ating crisis. Pero kung makakabisado ko ang kanyang dalaw, ay magiging sikat na ako. Wala nang sino man ang maglalakas loob na tawagin kang kabit. Tama ka. Oras na para puntahan ang babaeng iyon. Sumama ka bukas. Yunxin, tinakot mo ako. Sa tingin mo, mahanap mo si Jiang Rongxin? Mangarap ka. Si, naayos ko na ang lahat dito. Gumawa kami ng isang malaking hakbang, ang iyong pangatlong tiyuhin. Malapit na ang chairman election. Hindi siya maglalakas loob na gumawa ng mga bagay. Kahit na malaman niya, gaganti siya ng patago. Mabuti, congratulations, Si. Malapit na ang pagbagsak ng pamilyang Hu.
Kuhanan mo siya ng dugo! 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 Tinatawag mo ang sarili mo na si Madam Hu? Hello? Sino ito? Hinahanap mo pang aking si? Oh, nagsa-shower siya. Sabihin mo sa akin kung ano yun. At sasabihin ko sa kanya mamaya. Sinong nagpapasok sa'yo? Si, alam kong hindi ka nakatulog ng maayos. Kaya, espesyal kitang dinalhan ng nagkakakalmang insenso. Kung desperado ka na, humanap ka ng ibang lalaki. Huwag mo kong guluhin. Hu Jingchen, isa ka lang ampon. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Si, nagkakahiya. Binigyan ka pa niya ng isang magandang malaking sungay. Si, niluloko ka lang niya. Paano kung manatili ako sa tabi mo ngayong gabi? Anong ginagawa mo? Di ba sinabi mo gusto mong manatili sa akin? Hindi ko gustong may tao sa paligid ko. Boss, nagpakita na si Yanshu. Sundan mo siya. Si Tia Jiang ay minsan na rin naging mukha ng bitching. Tia, tingnan mo ang sarili mo. Bakit tinayaan mo maging ganito ka? Kung ibinigay mo lang sa akin ang formula at sinabi sa aking ina na mas maaga, hindi mo kailangan magdusa ng ganito. Kung titingnan mo ang iyong kalunas-lunas na estado ngayon, ay talagang medyo nakakaawa. Gusto ko lang maging masaya ka. Sisihin mo yung walang kwentang anak. Xing. Tama, Xing. Akala niya talaga na nasa mental hospital ka sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ha. Pagdating niya doon, isang dosenang magnanakaw ang magpapahirap sa kanya hanggang siya'y mamatay. Sinusundan niyo ba ako? Nandito ako para tingnan kung sino ang mamamatay. Ang iyong pamilya ay higit na mas masama kaysa sa isang hayop. Ma, ako si Xing. Ma, sa lahat ng paghihirap ng dinanas ng aking ina, pagbabayaran niyo ito ng higit pa. Maging mabait ka. Hindi ako pumapatol sa babae. Pero ang taong malupit na masahol pa sa hayop tulad mo ay hindi ko palalagpasin. Anong ginagawa mo? Yun, Sheng, ahas ka! Magkano binayad niya sa'yo? Dudublehin ko. Hindi, magbabayad ako ng 10 beses. Tulong! Tulungan niyo ako! Dalhin mo muna si Mama sa hospital. Opo, boss.
Pumasok ka. Buksan mo ang pintong iyan at hindi kita mapapatawad. Paliwanag ka. Hindi ba dapat ikaw ang magpaliwanag kung bakit ka nagsishower sa kwarto ng iyong kapatid? Sa tingin mo ba gusto ko siya? Hindi sa ganun. Ipinadala si Silang ng aking master para sundan ako. Magkaibigan kami. Talaga? Bakit ako nagpapaliwanag sa kanya? Magmaneho ka na. Magmaneho ka na. Makinig ka. Kung bubuksan ko ang pinto mamaya, tumalon ka, tumakbo patungo sa kakahuyan. Huwag kang lumingon. Hu Jinshen, wala akong utang sa iyo. Dadalhin kita sa ospital. Umuwi ka na. Anong problema? Takot ka bang mamatay ako? O takot kang hindi ako mamatay? Sister-in-law, Madam, ibinili ni Mr. Sin na magpahinga ka muna sa sala. Sa tingin niya ba sasaktan ko siya? ang kasuklam-suklam na si Hugh Healy. Napakatuso. Ang pamilyang Hu ay mapapasa iyo sa madaling panahon. Sana hindi ito malubhang pinsala. Ay, hindi na ito kakayanin ng iyong katawan. Hanggang kailan ko to kayang tiisin? 2 buwan. Ano? Tama na yan. Naglakas loob ka pang tumakbo? Tabanan mo ako. Ilak mo ito sa hawla at subukan mo ang bagong gamot. Mr. C, naghihintay pa rin si Madam sa pintuan. Tumatanging bumaba. Boss, may narinig akong putok sa suburb. Ayos ka lang ba? May panganib man. Huwag kang magalala sa pervert na si Hu Jinshen. Makinig ka sa akin. Itigil ang taktika sa pagsasakripisyo sa sarili. Hindi na ito mahalaga. Bagamat hindi siya magtatagal, dapat manatili pa rin tayo sa orihinal na plano. Samantalahin ang oras. Tumakas. Hu Jinshen, bastardo ka! Magaling talagang magpanggap si Madam Hu. Ang pagsasakripisyo sa sarili ay tapos na. Anong gagawin mo ngayon? Umurong ng maaga? Umurong ng maaga? Walang awa si Mr. Hu. Isang walang pusong tao. Ang pagpapanggap ko, kahit gaano kahusay, walang kwenta. Ikaw! Subukan mo lang. Kung mas mabilis ka, kung mas mabilis itong bala, alam mong pag ginamit mo ang baril na ito ay malalantad ka. Bakit mo pa rin ito ginamit? Ito ang muli mong pagkakataon. Ang pagpapakasal sa Hu family. Paglapit sa akin, ano ang iyong layunin? Hu Jinshen, bastardo ka! Dapat sa simula pa lang, iniwan na kita. Dapat hinayaan ko ang mga tao na iyon na patayin ka. At ang tao sa yungib na hinubaran ka at iniwan ka doon, ako yun, para iligtas ka. Binigay ko sa yung unang halik ko. Ikaw nang walang pusong manyakis. Minubuli mo ako araw-araw. Halatang iniligtas kita. Kinuha kong baril na yan dahil natakot akong patayin kanila. Kaya niligtas kita.
Pinagbabantaan mo ako araw-araw. Minsan sinabi mo na gusto mo akong ibenta. Minsan, may inutusan ka na sagasaan ako. Patayin mo lang ako. Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Sheng, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Bakit mo ako pinapahalagahan? Gusto ko pang umiyak. Gusto mo akong patayin? Pero hindi mo ako hayang umiyak. Gusto mo pa rin akong kontrolin. Gusto ko pang umiyak. Ang baril ay walang bala. Hindi mo ba alam? Sinungaling ka. Kapag natatakot ka, doon ka lang magiging tapat. Nagsinungaling ako dahil kapag nalaman mo ang tungkol sa kuweba, ay papatayin mo ako. Bumibisa na naman ang lason mo. Dali, anyayahan mo si Lin Yunhee. Ho Jingshen. Wala ka pa rin tiwala sa akin? Ipapakita ko sa'yo kung paano ka ililigtas sa pangatlong beses. Kung hindi kita kayang pagalingin, sa'yo ng buhay ko. Anong ginagawa mo? Isa akong doktor. Natural lang sa akin na tingnan ang mga bagay-bagay. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Isa akong doktor. Ang pagliligtas ng buhay ay mas mabuti kaysa pagtayo ng 7 pagoda. Maraming salamat. Sheng. Shen! Narinig kong inambush ka kahapon. Ayos ka lang ba? Patawad at pinag-alala kita, pangatlong tiyuhin. Maliit na sugat lang. Sino ang naglakas loob na umatake sa pamilya Hu? Oh, tama. Nahuli mo ba sila? Pangatlong tiyuhin, ang biro mo. Biyaya ito ng aking mga ninuno. Naligtas akong nakaupo dito. Paano ko pa iisipin na hulihin ang may sala? Tama yan. Mabuti at ayos ka lang. Ang board meeting para sa chairman election ay paparating na. Kung lalabas ito, baka isipin nila na hindi ako kontento sa'yo. Pangatlong tiyuhin, hinalagaan mo ako ng ilang taon. Maaring hindi ito alam ng mga tagalabas, pero alam na alam ko. Ang chairman election ay nasa susunod na 2 linggo na. Kung may iniisip ka, sabihin mo lang. Ang sakiting tao na tulad ko ay hindi interesado sa kung anuman. Kung wala nang iba pa, pwede na akong umalis. Mayroon akong appointment sa pagsusugal kasama si Kuto at ang iba pa. Ang iyong kalusugan ay hindi na maayos. Dapat kang mag-ingat. Huwag mo itong abusuhin. Kailangan mong tamasin ng kasiyahan sa buhay. Sino ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito? Hello, boss! Kumusta na si Tia Jam? Ang sabi ng doktor, tinuro ka na nakiinan ng maraming cucurbitacin sa loob ng maraming taon. Humantong sa pagkasaya ng kalamnan. Ngayon, nagdideliryo na siya. Nalilito. Hindi rin niya ako makilala. Halos nasa vegetative state siya. Ang kasanayan ko sa Chinese medicine acupuncture. Matutulungan ko lang siyang pakalmahin ang sarili niya. Ikaw na munang bahala. Huwag mong hawakan ang anak ko! Ma, ako ito si Sheng. Ma, huwag kang matakot. Wala nang mananakit sa'yo kailanman. Simula ngayon ay protektahan na kita.
Pwersahing i-bankrupt ang Yun Group. Boss, pakiusap ko sa iyo. Pakawalan mo ako. Bibigyan kita ng perang at gusto mo. Ilang araw ka lang nakakulong at ngayon bumagsak ka na. Si Tia Jiang ay pinahirapan ng libu-libong araw at gabi. Anong gusto mong gawin? Binabalaan kita. Hindi ka pakakawalan ng tatay ko. Si Yu Zhenzong ba ang hindi ako pakakawalan? O ako ba ang hindi papayag na pakawalan ng pamilya mo? Narinig ko na ikaw at si Lu Yuzhao ay nagtatrabaho ng walang pagod para nakawin ang sikretong formula ng perfume. Sasabihin ko sa iyo, ang sikretong formula ay galing sa dugo mo. Huwag kang mag-alala, ang konting dugo na yan ay hindi mo ikakamatay. Kung mamamatay ka, hindi ko alam ang sasabihin ko kay Yun Jiangzong. Kung mamamatay ka, hindi ko alam ang sasabihin ko kay Yun Jiangzong. Ang anak na babae ng pamilya Yun ay nasa bilangguan, namumuhay sa malaswang buhay. Ang balitang ito ay dapat na napaka-interesante. Hindi! Hindi pwede! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Pakawalan mo ako! Boss, nabankrupt na ang Yun Group. Pero hindi tayo may gawa. Ang Dijin Group ang nagpabankrupt sa kanila. Tingnan mo, wala silang itinago. Ipinadala nila sa atin ang lahat. Nabankrupt ng Yun Group. Hindi na mahalaga kung sino man ang nagmamay-ari nito. Ilabas ang balita. Ang asawa at anak ng pamilyang Yun ay nakulong dahil sa kanilang krimen. Para yung nakakulong, Yun Xiangzong ay nagpapahalaga sa kanyang mukha. Ang ipinagtataka ko lang ay magugulat pa siya. Boss, magdidiwang ba tayo mamayang gabi? Ipagdiwang mo yung sarili. Hindi ko pa natapos ang problema ko sa'yo sa hindi pag-iingat sa telepono nung nakaraan. Boss, tara. Magdiwang tayo mamayang gabi. Ipagdiwang mo yung sarili. Hindi ko pa natapos ang problema ko sa'yo sa hindi pag-iingat sa telepono nung nakaraan. Hey, Masaya ka bang kausap si Silang? Bago ako mamatay, hindi mo ako pwedeng iwan. Ko Jingsheng, gusto kita. Ikaw lang gusto ko. Mr. C, habang tumatagal hindi na kaya ng katawan mo. Hanggang kailan kakayanin ng katawan ko to? 2 buwan. Hindi kita gusto. Ko Jingsheng, hindi ko alam kung anong hanap mo sa babae. Pero hindi ako ganyang klaseng babae na pwede mo itapong kapag gusto mo. Kung hindi mo ko gusto, huwag mo kong lukuhin pa. Kung hindi, sa susunod na ganito ka. Wala nang susunod. Mr. C, nasa orders pinasikaso na. Bago ang board meeting, ang lahat ng kailangang paghahanda ay halos tapos na. Ang katawang ito ay umabot na sa limitasyon. Ano ang silbi na magkakagusto sa isang tao sa kondisyon na ito? Mr. C, gusto mo talaga si sister-in-law? Hindi mo ba aaminin sa kanya? Hinihiling mo ba na sirain ko ang buhay niya? Kung ganoon, bibitawan mo na lang siya? Hindi ako uuwi hanggat hindi ako nalalasing. Hindi maayos ang kondisyon mo. Hindi ko maaaring uminom. Sister-in-law, Waiter, palitan mo ng gatas. palitan mo ng gatas para sa akin. Umiinom ka rin ng gatas? Sige, saglit lang. Ho Jingshen, gusto kita. Kung gusto mo man ako hindi, gusto pa rin kita. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo sa pangalawang pagkakataon? Hindi kita gusto. Ho Jingshen! Lumabas ka! Ho Jingshen! Lumabas ka!
Mr. C. Ang baldado at ang naghihingalong katawan ko. Hindi maaaring magdala ng panghabang buhay na pangako. Sa kasalukuyan, ang Yun Group ay nagdeklara ng pagkalugi. Ang asawa at anak ng chairman ng Yun Group, Yun Shang-zong, ay nakakulong dahil sa paglabag sa batas. Kasabay nito, ang skandalusong video ng pangalawang anak ng babae na kumakalat na parang apoy. Lumabas na sila! Lumabas na sila! Lumabas na ang pamilya Yun! Miss Yun, ikaw ay may bahay na nagnakaw ng asawa. Ikinulong ang legal na asawa at inabuso ang kanyang anak. Pakisagot. Miss Yun, mayroon ka bang paliwanag para sa skandalusong video mo? Pakisagot kami! Pakisagot kami! Jinx, ikaw ay isang Jinx! Jinx! Ikaw ay isang Jinx! Yan, Shing! Hindi ka mamatay ng matiwasay! Ikaw babae! Papatayin kita! Pamilyang Hu! Jingshan! Ha? Hindi maaari! Hindi ba napakasa si Yun Shing sa isang matanda at pangit na lalaki na puno ng sakit? Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Paghihigante! Lahat ng ito ay paghihigante! Ako si Yun Shing. Gusto ko i-report ang papa ko, Yun Shang-zong. Ito ang mga ebidensya sa krimen ng kanyang kumpanya nitong mga taon. Oras na niya. Jingshin, pumunta na tayo sa ospital. Ayos lang bang kamay mo? Alam mo ba na malapit kang umuwi na tayo? Tara na. Pwede ka nang umalis. Alam mo bang napakalubanan na yung sakit at kaya ayaw mong tanggapin ako? Huwag kang mag-alala. Kaya kong pagalingin ka. Kung hindi kita mapapagaling, mananatili akong mag-isa sa buhay. Kaya kong pagalingin ka. Kung hindi kita mapapagaling, mananatili akong mag-isa sa buhay. Anong ginagawa mo? Pinapainit ang kama. Hindi ba sinabi mo noon na kailangan kong painitin ang kama mo araw-araw? Tumutupad ako sa pangako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Tuwing gabi, painitin ang kama. Ha? Tuwing gabi. Mr. C, handa na ang lahat. Ang kulong ng grupo ng Hu Group para sa halalan ng chairman ay nagsisimula na sa loob ng 1 oras. Bigyan natin si Hu Kili ng malaking regalo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Boss, yung lalaking nagtulak sa iyo nung nakaraan ay utos niya. Ano ang gusto mong gawin? Kahit anong mangyari, hipag mo pa rin ako. Hindi ba dapat mong iligtas ang iyong sarili kay Mr. C? Huwag mong sabihin na iniisip mo na ang pagkatao ng bastard. Kung maglakas loob kang magsalita pa, sisiguraduhin ko hindi ka rin makapagsalita. Sige, saktan mo ako hanggang mamatay. Wala na rin natitira para sa akin. Ang bastardo si Hu Jinshen, galit siya sa pamilyang Hu. Papatayin niya lahat. Sa lahat ng mga taon, ang aming pamilya Hu sumisipsip ng maraming dugo sa kanya. Oras na para pagbayaran. Sinisipsip ang kanyang dugo? Anong alam mo? Kung wala kang alam, huwag kang maglakas loob na mahulog sa demonyong iyon. Kung gusto mong malaman ang sagot, bumaba ka sa ice cellar at tingnan mo sa iyo sarili. Ang aming pamilyang Hu ay tapos na. Lahat ay tapos na.
Ipinapahayag ko na ang lupon ng mga direktor ng WHO Group ay nagkaisa ang bumoto. Sheng. Taka lang! Jingshan, biglang pumasok sa pagpupulong. Ganito ba ang asal na tinuro sa iyo ng pamilya Hu? Bu Jingshan ay namatay sa edad na 18. Ako si Bu Jingshan. Sheng. Ito ang tunay na Hu Jingshan. Masakitin siya simula nang pinanganak siya. Para pagalingin siya, si Hu Qili ay humanap na isang ulilang bata na may kaparing dugo at edad. Simula sa edad na 7 hanggang 18, ang batang ito ay naging test subject. Isang poison tester sa loob ng 11 taon para sa kanya. Kaya, ang ulilang bata ay ginamit bilang test subject na kaligtas, samantala ang tunay na Hu Jingshan ay namatay sa edad na 18. Kaya, siya ang tunay na Hu Jingshan? Bakit mo hinayang maging siya ikaw? Para sagipin siya. Ginamit niya ang buhay niya para subukan ng mga gamot. Para saan? Para saan? Tapos na ang lahat. Lahat ng utang ng pamilyang Hu sa kanya, oras na para bayaran ito. Wala bang ibang membro ng pamilya Hu na dumalo sa pagpupulong ng mga shareholder? Naglalagay ng isang gawa? Ito ba ay isang lugar na maaari mong pasukin ayon sa gusto mo? Ikaw pala ang sakiting demonyo ng pamilya Hu. Hindi mo naiintindihan ang mga patakaran at naglakas loob kang kumilos na parang pantay sa iyo. Bilang paggalang sa ugnayan ng ating pamilya, lumabas ka rito! Naglakas loob kang makipagpantay sa estado? Base sa ano? Sa harapan ni Mr. C, Hu Qili, mayuko lamang ang kanyang ulo sa pagkatalo. Siya, sumabuti para sa wala. Sa walang kwentang basura. Ano? Na mas may kakayahan siya kaysa sa may control ng DJ Group? Loto, mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Baka makagat mo ang iyong dila. Oh. Oras na. Pangatlong tiyuhin. Sa mga mata ko, hindi ka kwalipikado. Napahamak na tayo. Ang stock ng Hu Group ay bumagsak. Paano ito posible? Dahil ba? Binabati kita, Ginoong C. Sa iyong matagumpay, ang pamilya Qi ay naghahandog ng maliit na regalo. Nagpaabot ng imbitasyon ang pamilya Lim upang makipagtulungan kay Ginoong Bai. Imposible! Napakalaking imposible! O Qili, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan na mabuti. Ang taong nakatayo sa harap mo ay si Bu Jingshan, ang chairman ng nangungunang korporasyon, DJ Group. Simula ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw, makukuha ng DJ Group ang Hu Group. Binago ng pamilya Hu ang pangalan nito. Binago ng pamilya Hu ang pangalan nito. Saan ka tumatakbo? Tumakbo ka ulit at papalitan ko ito ng mas malaking kadena. Halika! Iinumin mo ba itong gamot o hindi? Inumin mo! Inumin mo! Tapos na.
Alam mo na. Oo, alam ko ng lahat. Sa lahat ng ito, ikaw ang tumutulong sa akin, Go Jingshen. Natatakot ka ba sa akin? Kung takot ka sa akin, Yun Sheng. Bibigyan kita ng pagkakataong tumakas. Bakit naman ako matatakot sa iyo? Ano ang kinatatakot ko? Sinusubukan mo bang palayasin ako? Ako? Jingshen, ikaw ba'y naghihirap sa lahat ng mga tao na ito? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, poprotektahan na kita. Wala nang makakapanakit sa iyo kailanman. Lagi akong nasa tabi mo. Okay. Go Jingshen! Excuse me. Ikaw ba ay membro ng pamilya ng pasyente? Oo. Pakipirma dito. Paunawa sa kritikal na kondisyon. Anong ibig mong sabihin sa kritikal na kondisyon? Siya isang normal, buhay na tao. Paano naging kritikal na kondisyon niya? Hindi ako pipirma. Isa rin akong doktor. Mapapagaling ko siya. Anong nangyari kay Si? Si ay naturukan ng maraming gamot. Ang pagkalason ay parehong malubha at komplikado. Ang mga lason ay parehong magkatugma, kapwa eksklusibo, interaksyon sa isa't isa. Isang milagro na mabuhay siya ng ganito katagal. Hindi. Maaaring may iba pang paraan. May paraan pa, ngunit pinabawalan kami ni Si na banggitin ito. Ano yun? Tiningnan ko ito. Ang dugo ni Madamay ang makakapagligtas sa kanya. Ibig mong sabihin, pagsasali ng dugo? Kahit na pagsasali ng dugo, may 50% na posibilidad na magtagumpay. Kung papalya ito, malalagay ka rin sa panganib. Kung sakaling matagumpay, ang iyong katawan ay magkakaroon din ng sobrang pinsala. Tumanggi si Si. Wala akong pakialam. Kailangan ko siyang iligtas. Kahit ang posibilidad na ito ay isa lamang sa 10,000. Ililigtas ko siya.